Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Muli ako si Maminis, ang inyong virtual teacher sa EPP5. Ngayon ay nasa ikapito at ikawalong linggo na tayo ng ating pag-aaral sa EPP5 Home Economics. At ngayong linggo ay ating pag-aaralan ang mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo. Ang aralin na ito ay makatutulong upang ikaw ay makagawa ng kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan gamit ang iyong kaalaman sa pananahi. Ang kaalaman sa pananahi ay nakatitipid sa gastusin sa pananamit. Maaari kang makagawa ng mga kagamitang pantahanan katulad ng kortina, punda ng unan, apron, pot holder at pamunasan ng kamay. Ngayon, nais kong suriin nyo ang mga larawan na aking ipapakita. Ano ang mga larawan na ito? Pamilyar ba kayo rito? Ang mga larawan na ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayong linggo. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating talakayan, subukin muna natin ang inyong mga kaalaman sa pamagitan ng gawain na ito. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay wasto, samantalang mali naman kung ang pahayag ay di wasto. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang matapos ang gawain na ito. Maaari na kayong magsimula mga bata. Natapos nyo na bang sagutan mga bata? Ngayon, tingnan natin ang mga tamang kasagutan. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Mahusay, binabati ko kayo mga bata. Ngayon, pagyamanin natin ang inyong mga kaalaman. Narito ang mga proyektong pantahanan na maaaring pagkakitaan. Una ay ang apron. Gumagamit ba kayo ng apron sa inyong tahanan? Ngayon, malalaman nyo kung paano gumawa ng isang apron. Ang apron ay kabilang sa kasuotang pangkusina. Ito ay ginagamit kung ikaw ay nagluluto upang mapangalagaan ang iyong katawan at kasuotan sa mga mantsa habang ikaw ay nagluluto. Maaari mo ding gamitin ang apron kung ikaw ay maglilinis ng bahay. Maaaring gumamit ng iba't ibang disenyo sa paggawa ng apron tulad ng stripe, plaided o checkered. Mainam din na gumamit ka ng fast color o hindi kumukupas at hindi din matingkad.
Narito ang hakbang sa pananahin ng iba't ibang bahagi ng apron. Sa paggawa ng apron, sundan lamang ang mga hakbang na aking ipapakita. Ang ikalawang proyektong pantahanan na maaaring pagkakitaan ay ang pot holder. Narito ang mga larawan ng pot holder. May iba't ibang anyo o itsura ang pot holder. Iba-iba rin ang sukat nito. Ang pot holder ay isang makapal na tela na isinusuot sa ating kamay kung tayo ay may hahawakan na mainit na bagay tulad ng kawali, kaserola, sandok at marami pang iba habang tayo ay nagluluto upang tayo ay hindi mapaso. Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng pot holder. Sundan lamang ang mga hakbang na aking ipapakita. Ang ikatlong proyektong pantahanan na maaaring pagkakitaan ay ang headband. Narito ang mga halimbawa ng headband. Ang headband ay isang uri ng gamit na inilalagay sa pagitan ng ating ulo upang mapanatiling maayos ang ating buhok at hindi makasagabal sa ating mata at mukha. Ngayon ay may iba't ibang disenyo na ang headband. At ang isang halimbawa nito ay ang headband na may kasamang mask. Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng headband. Sundan lamang ang mga hakbang na aking ipapakita. Ang panghuling proyektong pantahanan na maaaring pagkakitaan ay ang pamunas ng kamay. Ito ang pinakamadali sa apat na aking ipinakita sa inyo. Narito ang halimbawa ng pamunas ng kamay. Ang
Ang pamunas ng kamay ay isang maliit na tela na ginagamit upang linisin o tuyiin ang ating mga kamay kung tayo ang naghugas. Maaari tayong maglagay ng pamunas ng kamay malapit sa lababo o sa lutuan. Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng pamunas ng kamay. Sundan lamang ang mga hakbang na aking ipapakita. Ngayong natapos na nating pag-aralan ang iba't ibang proyektong pantahanan na maaaring pagkakitaan, isagawa natin ang gawain na ito. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng wastong pagbuo ng kagamitang pambahay at malungkot naman ang mukha kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang matapos ang gawain na ito. Maaari na kayong magsimula mga bata. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Magaling, binabati ko kayo mga bata. Isa-isip natin to. Ano ang mga dapat nating tandaan sa pagbuo ng isang kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan? Tandaan na ang kahusayan sa pagpili ng proyektong isasagawa ay isang kaalaman na nagpapatunay ng isang tao ay may kakayahang makabuo at makatuklas ng isang pamamaraan na kakailanganin sa desididong paggawa. Una, gumawa ng masusing plano para sa gagawin o tatahiin na proyekto. Ikalawa, gumamit ng pardon para sa tatahiing proyekto upang maiwasan ang pag-aksaya ng lakas, panahon at pera. Ikatlo, pagsanayan ng tamang pagkuha ng sukat ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ikaapat, kailangan pagsanayan ang pagsasaayos ng iba't ibang suliranin sa pagpapatakbo ng makina. Ikalima, nakakatulong sa pagtitipid at pagpapunlad ng kabuhayan ng mag-anak ang pananahi sa makina. Panghuli, nakakamit ang kahusayan sa pananahi sa pamagitan ng wasto at sapat na pagsasanay. Yan ang mga bagay na dapat nating tandaan sa pagbuo ng isang kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan.
Mayroon pa ba kayong tanong mga bata? Mahusay! At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, God bless everyone!